Kung napapansin mong parang hindi ka napapahalagahan ng mga tao, minsan hindi problema ang mundo, kundi kung paano mo dinadala ang sarili mo. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang pwede mong ayusin para tumaas ang tingin nila sa'yo nang hindi mo kailangang magpanggap. Number 1, dapat may gagawin ka, hindi puro salita. Kapag sinabi mong dapat may gagawin ka, hindi puro salita, hindi ibig sabihin na kailangan mong maging busiest person in the room. Ang punto ko dito ay simple. Your actions should speak louder than your intentions. Marami kasing tao ngayon ang magaling magsabi ng gagawin ko yan, mag-iiba na ako, next week sisimulan ko na. Pero kapag tiningnan mo after 1 month, nasa same spot pa rin sila. Walang progress, walang movement, puro promise. Ang high value energy nagsisimula kapag nakikita ng tao na consistent kang gumagalaw kahit walang maraming nakakakita. Iba ang weight kapag sinabi mong may goal ka at iba ang dating kapag nakikita nilang ginagawa mo talaga. Hindi mo kailangang i-post, hindi mo kailangang i-broadcast o i-announce sa buong mundo. Kahit simpleng routine, pagising ng mas maaga, pagpapalakas ng katawan, pag-aaral ng bagong skill, pag-aayos ng finances. Kapag ginagawa mo yan regularly, unti-unti kang nagiging someone that people respect. Kasi totoo, people don't respect potential. They respect results. And results come from doing, not talking. Engaging ka sa ibang tao kapag alam nilang may sarili kang lane, may sarili kang ginagawa, at hindi ka stuck sa fantasy version ng sarili mo. Kapag sinabi mong susubukan ko, dapat gagawin mo rin. Kapag sinabi mong babaguhin ko na to, dapat ina-apply mo. At kapag nagkamali ka, hindi mo tinatakbuhan. Ina-adjust mo, ina-accept mo, and you keep moving. Relatable ito dahil lahat tayo may moments na naging puro salita. Lahat tayo may mga pangakong hindi natupad. May times na nasabi natin ang bukas na lang. Pero doon pumapasok ang real shift. Pag na-realize mong hindi mo kailangang maging perfect, kailangan mo lang maging consistent. Walang malaking gesture, walang dramatic change. Just small actions done daily. At habang ginagawa mo yan, napapansin ng tao na iba ang presence mo. Iba ang confidence mo. Iba ang dating mo. Not because you said something big, pero dahil you actually showed up. Yan yung tunay na high value energy. Number 2, hindi ka nagmamadaling patunayan ang sarili mo. Kapag hindi ka nagmamadaling patunayan ang sarili mo, ibang klase ang dating mo. May natural na bigat, may calm confidence, at ramdam ng tao na hindi ka naghahanap ng spotlight. Kasi totoo to, the more you try to prove your worth, the more you look like you don't believe you have any. Think about it. Ilang beses ka na bang nag-overshare, nag-flex, nagmadaling ipakita na worthy ka? Tapos sa huli, parang lalo ka pang na-misunderstand. Hindi dahil mali ka, kundi dahil masyado mong minamadaling ipakita kung sino ka. High-value people don't do that. They let their actions, consistency, and presence speak for them. Pag hindi ka nagmamadali, nagmumukha kang someone who knows his place. Alam mong may halaga ka kahit wala kang sinasabi. Hindi mo kailangang mag-post ng kung ano para mapansin. Hindi mo kailangang patunayan na okay ka sa mga tao. You just show up, do your thing, and let people observe your growth at their own pace. At ang maganda dito, hindi mo pinipilit ang sarili mo sa kahit anong eksena. You stop chasing. You start attracting. Kasi kapag hindi mo pinapakita na desperate kang mapansin, mas nagiging authentic ang presence mo. Mas nagiging effortless ang karisma mo. Hindi mo rin kailangang makipagdebate para lang ipakitang tama ka. Hindi mo kailangang ipakita lahat ng achievements mo. Hindi mo kailangang i-explain ang bawat decision mo. Ang high value energy nanggagaling sa ideya na I know who I am, even if you don't. At ito ang pinaka-relatable. Sa panahon ngayon na lahat nagmamadaling magpakitang perfect, ikaw yung kalmadong hindi nagkukumpit. At dahil doon, mas nagiging rare ka. Mas nagiging interesting. At mas nagiging totoo ang tingin sa'yo ng mga tao. Hindi pagiging mahina ang hindi paghabol sa validation. Actually, that's power. Because the moment you stop proving yourself, you finally give yourself permission to just be real. And that's where your true value shows. Number 3, dapat marunong kang magdesisyon.
Dito nagkakaiba ang high value sa taong lutang. Hindi ito tungkol sa pagiging bossy at hindi rin nangangahulugan na lagi kang tama. Ang tunay na value nanggagaling sa kakayahan mong pumili, tumayo sa choice mo at harapin ang outcome nito nang hindi natatakot. Kapag may taong decisive, ramdam mo agad. Hindi sila nagpapanik kapag may plano. Hindi sila yung tipong laging ikaw nang bahala or kahit ano. Kasi totoo, kapag puro kahit ano ka, ang dating mo parang wala kang sariling direksyon. Parang lagi kang sakay sa gusto ng iba. And people feel that. People respect someone who knows what they want, even if they're still figuring things out. Being decisive means kaya mong magsabi ng, ito ang gagawin ko. Hindi ito okay sa akin. Kahit na may risk na may hindi magustuhan. Hindi dahil matigas ang ulo mo, kundi dahil may basihan ang choices mo. You've thought about it. You've weighed it. You're willing to own it. Relatable to sa relationships. Kapag may nakadate ka na hindi makapag-decide kung kailan kayo magkikita, saan kakain, o ano ang gusto nilang mangyari, nakakainis. Di ba? You start to feel like you're carrying everything. Pero kung ikaw yung taong kayang pumili ng oras, lugar at plano ng hindi nagmamadali o nangingialam, iba ang dating mo. You give off stability. You give off clarity. You make the other person feel safe, not pressured. Sa sarili mo, ramdam mo rin ang epekto. Mas focused ka, mas present, mas productive. Hindi ka nalulunod sa overthinking dahil alam mong hindi perfect ang desisyon. Pero kailangan mong umusad. That's the core of being high value. You move with intention. Hindi ka hinihila ng takot. Hindi ka na-stuck sa what if. You choose. You commit. You grow. At kapag nasanay ka sa ganitong mindset, kahit simple lang ang buhay mo, nagbabago ang tingin ng mga tao sa'yo. Hindi ka nagmamadaling magpa-impress, pero nakikita nila yung confidence na hindi napapansin sa mga taong hindi kayang pumili. That's the power of being decisive. Hindi maingay, pero ramdam. Number 4, dapat kalmado ka sa pressure. Kapag sinabing kalma ka sa pressure, hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Tao ka pa rin. May kaba, may stress, may overthinking minsan. Pero ang high value energy lumalabas kapag marunong kang magpigil ng reactions at hindi ka agad natatangay ng sitwasyon. Ito yung tipo ng presence na kahit may gulo, kahit may nagmamadali, kahit may sumisigaw o may nangyayaring hindi mo kontrolado, hindi ka umaayon sa chaos. You slow down internally para mas makita mo ng malinaw ang big picture. Most people, pag may pressure, mabilis magpanic, mabilis uminit ang ulo, mabilis maglabas ng insecurity. And once makita ng tao na ganun ka mag-react, nawawala yung sense of reliability mo. Pero kapag kalmado ka, nag-iiba ang atmosphere. People naturally trust someone who can hold themselves together. Relatable to sa kahit anong parte ng buhay. Kapag may biglaang problema sa trabaho, hindi ka agad nag-rant. You assess first. Kapag may misunderstanding sa kausap mo, hindi ka agad nakikipagtaasan ng boses. You choose your words carefully. Kapag may unexpected na pangyayari, hindi ka nagpuputok ng kaba. You take a breath and respond with clarity. At hindi ito fake. Hindi ito nagpapatough ka. This is self-control. At dito nagsisimula ang tunay na alpha presence. Hindi mo kontrolado ang ibang tao. Kinukontrol mo ang sarili mo. Ito rin yung klase ng composure na nagmumula sa mindset na I've handled worse. I'll handle this too. Kahit hindi mo sabihin ng malakas, nararamdaman to ng tao sa paligid mo. And that quiet confidence, mas malakas pa sa kahit anong pag-aangas. Number 5, hindi ka clingy. Kapag hindi ka clingy, hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Ang totoong meaning nito ay kaya mong mahalin ang isang tao nang hindi nawawala ang sarili mo. Yung tipong kaya mong maging present, attentive, caring, pero hindi mo kailangang i-monitor bawat galaw nila para maramdaman mong importante ka. People feel it kapag clingy ka. Parang ang bigat. Parang lagi silang may kailangang i-prove sa'yo. Parang every hour may tanong, okay ka pa ba? May problema ba? Ako pa rin ba? At kahit hindi mo sinasadya, nagiging pressure yun sa kanila. Pero kapag hindi ka clingy, ibang vibe ang binibigay mo. May confidence ka, may sariling mundo ka, may ginagawa ka, may routine, may goals,
May buhay ka na hindi nakadikit sa mood o reply time ng isang tao. At ang aura mo nagiging, I want you, but I don't need you to breathe. At yan ang attractive. Kasi ang tao ay naturally wants someone who chooses them, not someone who depends on them for emotional stability. Hindi ka clingy dahil comfortable ka sa sarili mo. Hindi ka nababaliw kapag hindi agad nagre-reply. Hindi ka naghahanap ng assurance every minute. Hindi mo sinusukat ang value mo base sa atensyon ng isang tao. And the funny thing, mas napapahalagahan ka kapag ganyan ka. Kasi people are drawn to someone who moves with calm confidence. Someone who shows love pero may sariling backbone. You give them space to breathe. And at the same time, you show them na sure ka sa sarili mo. At lahat ng tao, lalaki man o babae, humahanga sa ganong energy. Yung love na hindi nakakulong. Yung presence na hindi demanding. Yung connection na hindi nakakasakal. Number 6, nag-e-invest ka sa utak mo. Kapag nag-e-invest ka sa utak mo, hindi ibig sabihin kailangan puro libro or long lectures. Ang ibig sabihin lang nito, hindi ka tumitigil mag-grow. Kasi sa totoo lang, maraming tao physically tumatanda, pero mentally stuck pa rin sa dati nilang pananaw. Ikaw, kapag pinili mong palawakin ang utak mo, kahit simpleng pagbabasa, pakikinig sa mga taong mas magaling, panunood ng content na may sense, unti-unti kang nag-iiba. Nagiging mas klaro kang mag-isip, mas mabilis kang makasolve ng problem, mas alam mo kung ano ang dapat mong piliin at ano ang dapat mong iwasan. At dito nagsisimulang tumaas ang value mo. Kasi a person who thinks better, lives better. Kung mas malawak ang perspektibo mo, hindi ka madaling ma-trigger, hindi ka madaling maloko, hindi ka basta-bastang nahihila ng ingay ng mundo. You operate on a different level kasi grounded ka at may sarili kang understanding sa mga bagay. Relatable to kasi lahat tayo may moments na parang paulit-ulit ang problema. Pero minsan, hindi naman kasi bad luck ang issue, kundi kulang lang tayo sa knowledge or new ideas. Every new thing you learn adds another tool sa buhay mo. Kapag mas madami kang alam, mas confident ka. Not because you're trying to prove something, but because you genuinely understand how things work. At ang maganda pa dito, investing in your mind is one of the few things na hindi kayang kunin ng kahit sino. Looks can fade, status can change, pero yung wisdom at clarity na nakuha mo, dala mo yan habang buhay. It changes how you talk, how you act, and even how people treat you. Nakikita nila yung depth at nararamdaman nila yung maturity. That's real high-value energy. Number 7, dapat may mission ka. Kapag sinabi mong may mission ka, hindi ibig sabihin na kailangan mo agad-agad ng grand plan na parang life-changing movie plot. Minsan, nagsisimula yan sa simpleng tanong na, ano ba ang gusto kong patunguhan? Kasi ang taong may mission, kahit small steps pa lang, iba ang dating. Hindi sila naglalakad na parang lutang. Hindi sila nagdi-decide base sa trip lang o emosyon sa araw na yon. Meron silang direction, kahit hindi pa perfect, kahit minsan naliligaw. Ang mission, nagbibigay sa'yo ng anchor. Kapag may mission ka, mas madaling tumanggi sa mga bagay na hindi aligned sa goals mo. Mas madaling umiwas sa drama, sa ingay, sa mga taong walang ambag sa growth mo. Bigla mong mapapansin na hindi ka na basta nadadala ng pressure ng iba kasi alam mong may sinusundan kang sariling landas. Relatable ito, lalo na kung dumaan ka na sa phase na araw-araw ka lang gumigising para mag-survive. Yung feeling na paulit-ulit, walang saysay, at parang walang nagbabago. Pero the moment you set a mission, kahit simple lang tulad ng gagalingan ko sa skill na to, maaabot ko tong income level na to, nagkakaroon ng kulay ang routine mo. Suddenly, your days make sense. There's something to chase, something to build, something to look forward to. And here's the real magic. People can feel it. Hindi mo kailangang ipagsigawan. Your presence changes because you're no longer drifting. You're moving with intention. You talk differently. You walk differently. You treat yourself differently. Because you're not just existing. You're becoming. A mission doesn't make you perfect, but it does make you purposeful. And in a world full of distractions, that alone makes you high value. Number 8, hindi mo kinukumpara ang sarili mo.
Isa sa pinakamalakas na senyales ng high value na tao ay ang kakayahang hindi i-compare ang sarili nila sa ibang tao. Madali itong sabihin, pero mahirap gawin, lalo na sa panahon ngayon na social media na puro highlight reel ng buhay ng iba. Nakikita mo yung friends mo, classmates, o kahit strangers online at naiisip mo, bakit ako wala pa dito? Bakit hindi ako ganito o ganyan? Natural yan. Pero sa high value mindset, natutunan mong i-shift ang focus mo pabalik sa sarili mo. Hindi ka nagko-compare kasi alam mo na bawat tao may journey niya. You're not behind. You're not ahead. You're exactly where you need to be. Ang nakaka-relate dito ay parang kapag nag-workout ka, hindi mo rin tinitingnan yung gains ng kapitbahay mo sa gym. Focused ka sa progress mo. Maliit man o malaki, bawat improvement mo really counts. Same principle applies in life in general. Kapag hindi ka nagko-compare, nakakawala ka rin ng unnecessary stress. Hindi mo na iniisip kung bakit may bago siyang gadget, mas maganda siyang partner, o mas mataas ang salary niya. Ang energy mo nakafocus sa what you can control, sa skills mo, sa relationships mo, sa goals mo. That's what really makes a person high value. Yung confidence na hindi dependent sa validation ng iba. At interesting, the more you stop comparing, the more authentic you become. People notice that. Nakikita ng ibang tao yung peace at self-assurance mo. Hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo. Hindi ka needy. Hindi ka insecure. Yung vibe mo mismo ang nagsasabing, I'm good with who I am and I'm constantly leveling up. Number 9, dapat may boundaries ka. Isa sa pinakamahalagang traits ng isang high-value person ay marunong kang mag-set ng boundaries. Ibig sabihin, alam mo kung saan ka papasok at saan hindi. Hindi ito tungkol sa pagiging cold or antisocial, kundi sa self-respect. Kapag palaging sinasabi mo lang yes sa lahat ng bagay, kahit hindi ka comfortable, nagkakaroon ka ng low-value vibe. Ang problema, madali kang ma-take advantage at nawawala yung energy mo sa mga bagay na talagang mahalaga sa'yo. Imagine mo to, may kaibigan ka na palaging humihingi ng pabor. Kung hindi ka marunong magsabi ng, sorry, hindi ko kaya yan. Eventually, magiging burden sa'yo yung relationship na yon. High-value people know that saying no doesn't make them bad. It makes them respect themselves and their time. Actually, kapag natutunan mong mag-set ng limits, mas respected ka rin ng ibang tao. They start to see na hindi basta-basta pwedeng gawin sa'yo ang gusto nila. At hindi lang sa tao to applicable. Pwede rin sa oras, energy, at priorities mo. May panahon ka para sa trabaho, pamilya, hobbies, at sarili mo. Kung hindi mo ipapakita kung anong importante sa'yo, ibang tao ang magde-decide sa'yo. But once you establish your boundaries, life becomes clearer. Mas kontrolado mo yung energy mo. Mas focused ka. Mas confident ka sa mga decision mo. Ang tricky part, minsan mahirap sa simula. Maraming taong sensitive kapag nagsasabi ka ng no. Pero tandaan mo, the right people will respect your limits. And the wrong ones will just drift away. Mas okay na yon kaysa ma-stress ka sa mga taong walang pakialam sa well-being mo. Boundaries aren't about shutting people out. They're about protecting your peace and value. Number 10, dapat malinis ka at maayos. Isa sa pinakamadaling paraan para tumaas ang perceived value mo sa ibang tao ay ang simpleng pagiging malinis at maayos. Hindi mo kailangan ng designer clothes o mamahaling gadgets. What really matters is how you carry yourself. Kung mabango ka, maayos ang damit, at presentable kahit simple lang, instantly, may aura ka na ibang level. Imagine mo na lang, may dalawang tao sa room. Yung isa mukhang nagmamadali lang, medyo gusot ang damit, amoy pawis pa. Tapos yung isa, simple lang, pero fresh. Maayos ang fit, at confident na hindi nag-a-announce ng sarili. Sino ang unang mapapansin mo? Ganun din ang impact sa perception ng ibang tao sa'yo. Malinis at maayos ka, hindi lang sa panlabas, kasama rin dito yung personal hygiene. Mga bagay na sobrang basic pero madalas nakakaligtaan tulad ng pagkakaroon ng trimmed nails, malinis na buhok, at konting grooming. Kapag consistent ka rito, nagkakaroon ka ng silent confidence.
Hindi mo na kailangang sabihin sa iba na, "Look at me, I'm organized." Makikita nila yon sa simpleng paraan ng paglakad mo, ng ngiti mo, at ng energy na binibigay mo sa paligid. Plus, being neat and put together gives you mental clarity too. Kapag ayos ka sa sarili mo, automatic na may discipline ka rin sa iba pang bagay. Your goals, your schedule, your attitude. People subconsciously associate order with competence and reliability. Kaya kahit hindi ka nagsasalita, high value na agad ang dating mo. At hindi rin kailangan maging rigid. Pwede ka pa rin expressive sa style mo. Ang point lang ay may effort ka. Small touches, clean shoes, subtle cologne, simple accessories ang nagpapakita na pinapahalagahan mo ang sarili mo at ang impression mo sa iba. Sa madaling salita, pagiging malinis at maayos is like a quiet superpower. Hindi mo kailangan i-brag, pero ramdam na ramdam ng mga tao. Number 11, dapat hindi ka desperado sa atensyon. Alam mo yung mga tao na parang laging need ng atensyon. Laging naghahanap ng approval o likes sa social media. Yung tipong kahit maliit na bagay, kailangan nilang ipakita sa lahat para mapansin. That's the classic low value vibe. Hindi nila nare-realize pero instant na nababasa ng ibang tao na insecure sila. Contrast yan sa high value person. Dapat hindi ka desperate sa atensyon. Hindi ibig sabihin na anti-social ka o hindi mo pinapansin ng iba. Ang ibig sabihin nito, confident ka sa sarili mo at sa life mo. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat kung sino ka o kung anong achievements mo para ma-validate. Mas nakaka-attract ka kapag relaxed ka lang, kapag composed at aware sa presence mo. People can feel that sense of self-assurance, kaya natural ka nilang nire-respeto at gusto sa paligid nila. Imagine mo, sa isang party, may dalawang tao. Yung isa laging nagpapakita, nagsasalita ng sobrang lakas para mapansin. At yung isa tahimik lang, pero every move niya, every smile niya, every interaction niya feels intentional at confident. Guess who draws more positive attention? Yup, yung hindi desperate. Being non-desperate doesn't mean cold ka. It means alam mo ang value mo. At alam mo rin kung kailan magbigay ng attention at appreciation sa iba. Parang magnetic energy. Hindi ka umahabol sa mga tao. Pero ang mga tao ay naturally nag-gravitate sa'yo. Ang tip, focus ka sa sarili mong goals. Focus ka sa growth mo at sa happiness mo. When you're genuinely enjoying life, the attention comes naturally. Number 12, nagbibigay ka ng value sa ibang tao. Isa sa pinakamalakas na paraan para mag-project ng high value energy ay kapag ramdam ng ibang tao na may purpose ka sa kanila. Kahit maliit lang. Hindi ito tungkol sa big gestures o material things. Minsan, simpleng attention lang, genuine na pakikinig, o kahit pagtulong sa paraan na alam mong kailangan nila ay malaking bagay na yon. Imagine mo, may kausap ka na laging nakikinig sa'yo, nagbibigay ng advice na helpful, at hindi lang basta nakikinig, pero nag-judge o nagmamadali. That's magnetic. That's high value energy. Kapag nakikita ng tao na nag-i-invest ka ng time, effort, at care sa kanila, hindi para makakuha ng favor, kundi because you genuinely want to help or inspire, natural na lalabas ang aura ng confidence at maturity. People feel uplifted when they're around you, kaya hindi mo na kailangang magpakitang gilas. Your presence itself becomes valuable. Parang kahit tahimik ka lang sa isang group, ramdam na may substance ka. Hindi basta noise. Ang cool pa dito, the more value you give without expecting anything in return, the more respect and influence you earn. Hindi mo kailangan maging teacher o mentor para makagawa nito. Sometimes, simpleng encouragement lang, appreciation ng effort ng ibang tao, o pagtulong sa maliit na paraan, enough na para ipakita na ikaw ay someone worth noticing. Sa English, they call this giving without strings attached. Kapag consistent ka dito, nagkakaroon ka ng reputation na reliable, supportive, at positive. At yan yung automatic alpha vibe. Hindi dahil sinasabi mo, kundi ramdam at nakikita ng iba. Number 13, may sense of humor ka. Ang pagkakaroon ng sense of humor ay isa sa pinaka-underestimated na paraan para tumaas ang dating mo. Hindi lang basta patawa. Ito ay pagpapakita ng confident ka sa sarili mo at komportable ka sa paligid mo. Imagine mo, may kausap kang tao,
Tapos kaya mong patawanin siya kahit sa simpleng banter lang. Hindi nakaka-offend, pero ramdam niya na chill ka lang. And you don't take yourself too seriously. That kind of energy, nakaka-attract. Hindi ibig sabihin na kailangan maging stand-up comedian ka o puro jokes ang sasabihin mo. Ang punto ay marunong kang mag-lighten up sa sitwasyon, kahit stressful o awkward. Minsan, isang witty comment lang or playful teasing, sapat na para makuha ang atensyon ng tao. Plus, nagpapakita ito na may intelligence ka. Ang humor na natural, lalo na yung quick-witted, ay tanda na alert at sharp ang utak mo. At ang maganda pa, yung sense of humor mo ay nagiging social glue. People naturally gravitate sa mga taong kaya nilang tawanan dahil sa chemistry at comfort na nararamdaman nila. Kapag may banter, laughter, o inside jokes sa conversations, hindi mo lang basta pinapasaya sila. Pinapalakas mo rin ang connection. And the best part, hindi mo kailangan maging desperate para mapasaya sila. Iyon ay natural lang sa presence mo. So ang tip dito, observe people. Play with your words. Don't force it. And always keep it light and positive. Kung marunong kang tumawa sa sarili mo, mas high value ka rin. Dahil nagpapakita ka ng humility at confidence at hindi ka rigid. Number 14, independent ka. Being independent doesn't mean ikaw ay laging mag-isa o walang kaibigan. Hindi rin ito tungkol sa pagiging cold or detached sa mga tao. Ang independence, sa tunay na high value sense, ay tungkol sa pagkakaroon ng sariling mundo na hindi nakadepende sa approval, attention, o availability ng iba. Imagine mo to, hindi mo kailangan hintayin ang tao para maging happy o kumpleto ang buhay mo. May sarili kang goals, may sarili kang projects, routines, at passions na binuo mo para sa sarili mo. Kung may plano ka sa buhay, hindi mo inaantay na may mag-push o mag-motivate sa'yo. You're already doing it because you know your worth and direction. Sa daily life, makikita mo ang epekto ng independence sa simpleng paraan. Halimbawa, hindi ka laging nagme-message o nagte-text ng "Are you free?" sa lahat ng oras para lang makasama ang isang tao. You have your own schedule, your own plans, and your own vibe. At ang astig dito, ang taong nakapaligid sa'yo, ramdam nila na may aura ka na hindi nila kailangan punan. They respect that energy. Financial independence is part of it too. Pero hindi lang yon. Emotional independence ang core. Hindi ka basta-basta nadadala sa drama, manipulations, or pressure to please people. Alam mo kung kailan ka magsasabi ng enough at hindi mo pinapayagan ng ibang tao na i-shape ang mood mo. At isa pa, independence doesn't make you selfish. Parang paradox. The more self-sufficient ka, the more value and support ang maibibigay mo sa iba. Kasi hindi ka needy. Hindi mo pinapasa ang happiness mo sa ibang tao. You're showing na kaya mo rin maging partner, friend, or leader na hindi nakadepende sa kanila para sa sense of self. In short, being independent is about confidence, self-respect, and control over your life. Kapag ramdam ng tao na kaya mong tumayo sa sarili mong paa at enjoy ang journey mo kahit wala sila, bigla na lang lalabas ang high-value aura mo naturally. And that's a real alpha energy. Number 15, may emotional control ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka maramdamin. Ang ibig sabihin ng emotional control ay kaya mong pamahalaan ang emosyon mo. Lalo na sa mga moments na stressful, nakakainis, or unpredictable. Imagine mo, may isang tao na biglang nagagalit o sumisigaw sa'yo sa work o kahit sa simpleng social setting. Ang automatic reaction ng iba, talagang sumasabay sa galit o nagsasalita ng impulsive. Pero kung may emotional control ka, ikaw yung type na kahit ramdam mo na ang frustration o annoyance, hihinga ka muna, nagpapakalma bago magsalita. Hindi mo pinapahamak ang sarili mo sa impulsive reaction at hindi mo rin binibigay sa ibang tao ang power na pabagsakin ang mood mo. Ang dating mo dito, kahit hindi mo sinasabi, ay malakas. People safe around someone who stays calm under pressure. Nakaka-attract ito kasi subconscious, alam ng tao na kaya mong mag-handle ng challenging situations without losing your cool. At hindi lang sa galit o stress, sa excitement o happiness, may value rin ang emotional control. Imagine mo, may good news ka, pero hindi ka pa tapos sa trabaho o meeting. Kaysa mag-overreact ka at mawala ang focus mo, alam mo kung kailan ipapakita ang energy mo.
Parang mastering your inner waves. Hindi ka basta alon na dala ng wind. Ikaw yung steady tide. Alpha energy doesn't mean you suppress feelings. It means you feel them, understand them, and respond in a way that benefits you and keeps respect intact.